Sa isang mundo ng mahika at pakikipagsapalaran, isang batang pinangalanang Arthur Lewin ang muling isinilang upang baguhin ang kanyang kapalaran. Ngayon ating tutunghayan ang kanyang pagpapatuloy ng paglalakbay matapos ang isang malagim na pagkahulog. Sa pagpapatuloy ng kwento matapos mahulog mula sa bangin, nagising si Arthur sa isang madilim na kuweba. Wala siyang ideya kung nasaan siya. At ang kanyang katawan ay puno ng sugat, isang nilalang ang kanyang nakita, isang mukhang dragon. Agad niya inatake ngunit pinitik lamang siya. Sinabi sa kanya na hindi siya kalaban kung hindi isa siyang kakampi. Habang pilit bumabangon, lumapit sa kanya, isang malaking dragon na may malakristal na mga kaliskis. Pero sa halip na umatake, inabot nito kay Arthur ang pagkain. Ang maramdaman ni Arthur ang sakit ng kanyang katawan, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon at napaiyak siya. Sinabi ng dragon sa kanya na kainin muna ang prutas para siya ay gumaling at makasagot siya sa mga tanong ni Arthur. Maswerte pa raw si Arthur na buhay pa siya. Tapos kumain, agad na tinanong ni Arthur kung nasaan ang kanyang mga magulang. Ipinakita sa kanya ng dragon sa pamamagitan ng mahika na ligtas ang kanyang mga magulang at mga kasamahan. Sa sobrang saya, muling napaiyak si Arthur at taus-pusong nagpasalamat sa nilalang. Nagpakilala ang malaking nilalang na siya daw si Sylvia. Si Sylvia, isang makapangyarihang dragon na nagligtas kay Arthur. Ginamot niya ang mga sugat ng bata gamit ang kanyang mana. Hindi pa makabalik si Arthur sa kanyang mga kasamahan at magulang dahil ang lugar nila napapalibutan ng mga wild animals at mga bandido. Hinahanda ni Sylvia ang kanyang pag-uwi gamit ang isang portal. Habang nasa kuweba si Arthur, may nakita siyang patpat, agad siyang nagsanay ng makita ni Sylvia na kaya na niyang gumamit ng mana sa edad niya. May pinakita naman sa kanya si Sylvia at agad naman naunawaan ni Arthur. Pinakita sa kanya ni Sylvia paano mag-collect ng mana, tinatawag na mana beasts. Tinanong siya ni Sylvia kung gusto ng ating bida matutunan. Agad naman nag-go ang ating bida. Tinanong ulit siya ni Sylvia kung ano gagawin niya. Pag natutunan niya, unat naging malakas. Agad naman naisip ni Arthur ang kanyang magulang at mga kasamahan. At dahil doon sinabi ni Arthur, dadalhin niya ang kamatayan sa mga taong maglalakas, loob na kunin sa kanya ang mahalaga sa kanya. Naman siyang pinitikni. Agad naman sa kanya pinaunawa ni Sylvia. Ang tunay na lakas ay hindi ginagamit para sa paghihiganti, kundi para sa pagprotekta. Agad naman naunawaan ni Arthur ang sinabi ni Sylvia. May nagpakita naman na kamukha ni Sylvia at hinahanap si Sylvia. Habang tinuturuan ni Sylvia si Arthur, agad naman siyang pinitik ni Sylvia na nagpatalsik sa ating bida patungo sa mga bato. Sinabihan siya ni Sylvia na huwag siyang gagawa ng ingay. Dumating na pala ang kamukha ni Sylvia, nagsimula ang mabangis na labanan. Sa gitna ng kaguluhan, ginamit ni Sylvia ang kanyang natitirang lakas. Sa huling sandali, pinigilan niya ang oras. Binigyan niya si Arthur ng isang mahiwagang itlog, isang balahibo, at inilagay sa kamay nito ang isang sinaunang marka. Binuksan ni Sylvia ang isang portal at pinatakas si Arthur. Pagkaalis ni Arthur, bumalik ang oras at tinamaan si Sylvia ng matinding atake mula sa kalaban. Bumagsak siya. Ngunit nang akalain ng kalaban na tapos na ang lahat, biglang naglabas ng huling kapangyarihan si Sylvia at binuga ito pabalik. Samantala, si Arthur ay napunta sa isang malalim na kagubatan, dala ang mga aral na iniwan ni Sylvia. Sa araw na iyon, natutunan ni Arthur na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng kaaway na napabagsak, kundi sa kakayahang protektahan ang mga mahalaga sa kanya. Kung gusto mo pa ng mga anime recap sa Tagalog, huwag po kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell hanggang sa susunod nating kwento.